ako mag-relax, Lord. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Ito ang pinakamalaking hamon ng buhay mo ngayon. God makes, Abraham pursue, kinailangan ng Diyos na si Abraham ay magkaroon ng isang napakalaking pagbabago. The test of major change. Ang tanong ni Abraham, where? The big where ng buhay ni Abraham. Lord, pinapaalis mo ako dito sa promise, sa comfort zone to, saan mo ako dadalahin? Saan? Sabi ng Panginoon, obey, and po, sabi sa 12, I will show you. Ano po? Sabi doon, hindi siya sinagot ng Panginoon kung saan. Sabi, go to the land, I will show you. Basta pumunta ka. Travel and travel and travel. And I will show you where. Ang big where ng buhay ni Abraham. Ang napakalaking saan, Diyos. Saan ako pupunta? Saan yung promised land? Saan yung land kung saan pinangakuan mo ako ng I will make you into a great nation. And I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever cursed you, I will curse, and all people on earth will be blessed through you. Saan? Where? But God said, I will show you. So Abraham left in verse 4. As the Lord had told him, ano po? Kung saan sinabi ng Panginoon, siya umalis. The big where God asked Abraham to make a major change in his life, pack up everything and move. The only thing is, God didn't tell him where he was moving to. He just said he was going to be moving. Okay. So walang sinabi. The big picture is, ano po, anong big picture dito? Ano ho? Na si Abraham, in spite of his comfort zone, sa ganda ng buhay niya, sa yamanan niya, fertile yung land kung saan siya nandoon, malawak ang kanyang hayupan. Ano po? Ayan po akong classmate na pastor noon, ay Pastor Roy, sa Bible School. Kaya nga po yung language barrier ay napakalaking problema. Kasi, I think, ano ba si Kuya? Medyo Bisaya yata, sure naman. Hindi naman. Parang nag-pray siya, nag-pray siya sa isang alam ng Diyos, sa medyo mayaman, sa kanilang sa lugar kung saan siya lumipat. Maraming baka, maraming kabayo, maraming hayop, So, nag-celebrate yata ako ng birthday. So, nung nagpe-pray na siya, sabi niya, Panginoon, i-bless mo po, pagpalahain mo po ang lahat ng kanyang mga kahayupan. So, yung kanyang mga pastor, yung mga manggagawa na kasama niya, utas na raw ng katatawa. Wala siyang kaalam-alam. Sabi niya, anong tinatawa-tawa niyo? Ang sabi niya, pagpalain niyo ang Panginoon ang lahat ng kanyang mga kahayupan. So, doon niya na-realize, ay, pastor, dito po pangit ang ibig sabihin ng salitang kahayupan. Dito po ang salitang yan, masama. Ay, ang interpretasyon ng pastor, yung kanyang mga bakahan, yung kanyang mga kalabawan, mga manukan, yun ang kanyang interpretasyon doon. Kaya niya sinabing mga kahayupan. So, kita nyo? I-analyze na natin yung decision ni Abraham, it's not that easy. Language barrier pa lang, may problema na siya. Tayo nga, magpadala lang si Pastor Beck, Kuya White, and Kuya Leo, they happen to be in Cagayan for 2 weeks. And I do believe they experienced something great. Sa barrier pa lang ng salita, nagkakaproblema na. Kung hindi ka nakakaunawa, body language that, gagano pa, di ba? Ito, pag hindi mo alam, kasi ang Cagayan ay more on Ate Hilda, Ilocano, po. So, meron po tayong from Cagayan. Taas na po yung Cagayan. Si Ate Hilda, sige po, bless natin sila, para nakikita na rin natin yung mga, walang taong from San Antonio, Santa.
Isabel. So yung atin naman pong pinupuntahan ay Santa Ana. So ang Santa Ana, dulo na po ng Cagayan, Taiwan na po ang susunod doon. So bakit hindi mas ko nakikita ano po yung may imagine natin yung hirap ng dinanan ni Father Abraham just to move beyond. Language barrier pa lang, nagkakaproblema na tayo. Di po ba? Sa salita pa lang, ayaw mo, wag na po yung Ilocano, Tagalog or ano man. English pa nga, ayaw na natin pumasok sa eskwelahan. Hello, hello, hello. Sabi namin sa Bible School, dumudugo na pastor ang ilong ko! Alam niyo ba, pinag-uulapan na namin, the sentence, the subject, and the predicate pa lang yun. We will give one sentence and they will locate which is the subject and which is the predicate. Doon pa lang kami nagbalik-balik. Sabi nila, Pastor, dumudugo na ang ilong ko. At ako naman nagbubugol-bugol na rin ang nila ako. So, language barrier pa lang, unang hirap ni Abraham, nahirapan siya, I know. But we do believe, God wants him to move beyond, and he moved beyond. Okay? Big picture, Abraham moved immediately, even though he didn't know where he was going. Umalis siya agad, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. He left immediately without excuse. That is very detailed. Umalis siyang dali-dali. Pack up his things at hindi na natuwiran. Without any excuse. Sapagkat alam niya, the God I know knows what He is doing. Alam niya na ang Diyos na kilala ko, alam ang kanyang ginagawa. A real believer, ang isang tunay na mananampalataya at tunay na anak ng Diyos. A real son of God will move beyond, will follow God's leading without knowing where. Ang isang tunay na anak ng Diyos ay susunod. Ang isang tunay na anak ng Diyos na gustong makapunta pa sa dako paroon, malagpasan pa kung ano ang meron siya ngayon, malagpasan ang mga problema na meron siya ngayon, ay susunod sa Panginoon kahit hindi niya alam kung saan nais ng Diyos. Hello. Hindi mo kailangang sagutin ng Panginoon kung saan. Ang sabi doon, Abraham did these things, hindi siya nagtanong. Kundi ang sabi ng Panginoon, I will show you. Will you follow God's leading? Without knowing where. Hindi mo alam kung saan. You will be a total stranger. Sarap ng buhay natin, lahat dito, hating gabi, alas 12 ng hating gabi, kilala ka ng buong barangay. Pero paano kaya kung binaalis ka ng Panginoon dito? Alam na, dinadala kita sa Cagayan. Sabi ng Panginoon, Lord! Diba? Ang dami natin sometimes sa dahilan. Pero si Abraham, during those time, he followed. At sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, kaya ka naman ngayon pinagpapala ng Diyos. The Word of God says we are being blessed by the blessing that God has given to Abraham. Tayo pong lahat ay nakararanas ng pagpapala sa pamamagitan po ng pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham. Where? Tayo man po mismo maraming where. Sabi natin, where should I go? Saan ako pupunta? Mga tanong natin yan, saan? Saan patutungo ang buhay na ito? Where should I go? Where should I work? Saan ako magtatrabaho? 4 na taon na akong graduate hanggang ngayon. Wala pa akong trabaho. You know, where should I work? Where should I go? Where should I live? Saan ako titira? Diba? Where should I find jobs? Saan ako makakakita kaya ng trabaho? Ang dami nating where? $1 million where? Ang daming saan. But I tell you, if your where is being put in God's hand, bahala ang Diyos. Kapag ang iyong mga saan ay inilagay mo sa kamay ng Diyos, sasabihin ng Panginoon kagaya kay Abraham, just follow, just obey, I will show you where.